Muling bumuelta ang Duterte Youth Party List kaugnay ng petisyong ipawalang bisa ang registration nito. Agad din namang bumanat ang grupong nagsampa ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ng aming Mojo, Ivy Reyes. Baliw ba kayo? Ikatlong eleksyon na namin to. I am the one representing and serving the sector before and after their petition. Libel at perjury. Yan ang mga kasong isasampa ng Duterte Youth laban sa Kabataan Party List matapos maisampa ang isang petition sa COMELEC na i-nullify ang registration ng grupo ni Ronald Cardema. Ayon sa Kabataan, misrepresented ang Duterte Youth mula pa 2019 dahil lagpas na si Cardema sa age limit nang umupo siya bilang kongresista. Buwelta ni Cardema sa isang sulat kay COMELEC Chairman George Garcia, nagpapanggap bilang election watchdog ang Kabataan. Depensa rin ni Cardema ang dismissal ng Korte Suprema sa parehong disqualification petition noong 2020. Pero mahalagang linawin na hindi ang Kabataan Party List ang naghain ng petition ngayon, kundi ang youth-led election watchdog na Kabataan Tayo ang Pag-asa o KTAP. Sagot ng KTAP sa libel charge ng Duterte Youth, "We just want accountability." Dagdag pa ng KTAP sa kanilang statement, maingay talaga ang latang walang laman. Lumusot lang din daw ang Duterte Youth dahil kaalyado nila ang nakaupong presidente noon. Nagkasa naman ang Duterte Youth ng isang balawakang rally sa Calamba, Laguna para bukas para igiit ang panawagang ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May banat din ng grupo sa administrasyon. Pinagmukha mong inutil yung mga justices ng Supreme Court, justices ng Court of Appeals, judges ng mga iba't ibang trial court sa bansa. Paniwala ng Duterte Youth, political act lamang ang disqualification petition laban sa kanila at ang pagkakaaresto kay FPRRD. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.